Ayan, magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga taga-subaybay na po. So, ito po yung sagot dun sa request ng isa nating kasamahan. Dahil sabi po niya, kung pwede meron tayo ng i-post ko sa inyo yung nangyayari dun sa, o ginagawa ko dun sa palayan namin. Pero actually ito naman ay hindi namin palayan. Nagkataon lang din na meron tayong isang kasamahan na magsasaka na nais magpatulong. So kanina nag-mowet tayo kasi itong area na to ay titingnan natin. Ang average yield nila, kung hindi ako nagkakamali, ay around 3 tons per hectare. Ito po ay napakaganda ng source ng tubig. Yan, so napapaligiran po ito ng mga irrigation canal. So ang area po nito around mga 6 to 10 hectares ang pinakamalaki ang expansion area nila. So ito po yung magiging demo natin. So yung lahat po ng ating pinag-uusapan kay Kuya Harvest ay dito po natin gagawin o i-apply. Ayan, so kanina nga po nagmoet tayo o yung para masuri natin yung lupa dahil by next month ay tatanim na po sila. Sa ngayon po ay naglaland preparation na po sila. So makikita nyo po yung area yan hanggang dun sa may kulay blue na bakod. So yan po yung ating gagawing demo area hanggang sa ito po hanggang dun sa pinaka may puno. Yung mga puno na yan, lahat po na yan ay atin pong gagawing demo area. Yan, so sabi ko nga po, ang pagpapalayan ay hindi naman basta kapag tayo natuto na ay mape-perfect na natin. So marami pong mga ano pa rin diyan, challenges na hinaharap tayo. Yan. Maaaring may apply natin yung mga ginawa natin, yung mga natutunan natin. Pero kung hindi favorable naman sa atin ang panahon, wala din ano. So pero kung umayon sa atin ang panahon, maganda ang sikat ng araw, maganda ang tubig, walang bagyo, walang kalamidad, titingnan natin kung hanggang saan maaabot yung mga pinag-uusapan natin o yung mga ina-upload natin video sapagkat i-actual po natin ito. Ayan po, so sa ngayon po nagkakamero na po ng pag-aararo dun at mga pagsusuyod. Ayan, may nagtatabas na ng pilapil o nagtatanggal na ng mga damo. Doon sa kabilang side naman mayroong mga nag-aararo ng kalabaw. So ito pong buong area ito yung magiging demo po natin. At subaybayan po natin kung anong pong magiging update. Yan, so nagkameron po ako ng pag-uusap dito sa farmer natin last week. At so may tinanong ko yung mga practice nila at doon natin ibabase i-align doon sa mga practice nila. Kung ayos naman yung mga practice, hindi naman natin babaguhin. Pero yun nga, very gagawin nating scientific yung approach natin dito. So lahat ng ilalagay natin dito sa lupa ay gagawin nating dumaan sa pag-aaral na yung pag-approach natin na gagawin. O yan po, so tutukan lang po natin ito at hopefully po ay makasama ko kayo hanggang ito po ay umani. So ito po yung second day ko dito sa farm na ito at yun nga po, nagmoet po kami at babalikan ko po after mga 2 weeks para makita ko kung ano ng status nung mowet na inilagay po natin. Ayan ho. So medyo late planting po sila kasi po ano na po ngayon January na. Pero ang kagandahan po kasi nitong area na to, kahit sila ay late dun sa ibang mga lugar, iisa naman. Itong kalakihan na ito ay iisa ang may-ari. So ibig sabihin yung pagtatanim nila is talagang sabayan pa rin. Ayan po.
mapapansin nyo, dalawang MOET yung isinet up natin dahil po dito sa topografiya nung lugar. Medyo ano po kasi siya, hindi pantay yung palayan. May parting lugar na mataas, meron namang mababa. So mapapansin natin itong parting mababa, ito yung isa na kinuhaan natin ng MOET kapantay nito. Tapos ito namang ikalawa, itong parting mataas. So yung may pilapil na yan hanggang doon sa kabilang dulo, hanggang doon sa tanaw natin, another MOET. So magkaya iba ng MOET setup ang ginawa natin. Hindi kasi pwedeng pagsabahin kasi yung sustansya na nanggagaling dito sa mataas na lugar ay pag bumabaha ay malamang yan napunta rito sa mababang lugar. So mas ini-anticipate natin na mas mataba ang lupa dito sa mababang lugar kumpara dito sa mataas. Kaya dalawang MOET ang ating isinet up po. Okay, so paano po ba natin isinet up yung MOET So tayo po ay nagpakuha ng lupa. Bali po ang ginawa po natin dahil napakadami ng pitak. Kada isang pitak ay kumuha tayo ng lupa, 20 cm ang lalim buhat dun sa ibabaw. So halos isang dangkal po yan. Doon po kumuha sa lugar na hindi pinagsunugan ng dayami, hindi pinagtambakan ng dayami, hindi pinagdumihan ng hayop. So yung pong natural lang na lupa, yan. So pagkatapos po niyan, yung mga lupa po na kinuha na isang container per pitak, pinagsama-sama po yan sa isang lalagyan at hinalo ng maigi para makuha natin yung pinakang average na lupa kasi nagsama-sama na siya. So pagkatapos kumuha po tayo ng container nga at ito po yung mas maganda po yung 6 liters o pwede naman yung 4 liters tapos gugupitin natin yung pinakang parting dulo Ayan. So hindi po ito bubutasan. Container na ito. Maaari po ito mga Absolute, Wilkins o kung ano man pwede. At pagkatapos po niyan, nung nahalo na natin sa lalagyan, sa batya, yung mga lupa, ibinalik po natin dun sa container. So yung container naman po ay nilagyan natin ng label. So yung label na yan, yan po yung mga elemento na sustansya na kailangan na sa paglaki ng palay. So naandyan po ay complete fertilizer, merong minus nitrogen, may minus phosphorus, minus potassium, minus copper, minus sulfur, at saka minus zinc. So ito po kasi yung mga nakita ng field rice na mga limiting nutrients o mga sustansya na posibleng mawala dito sa tubigan natin o sa palaya natin dito sa bansa natin. So yan po, isineset up ko na po yung MOET kit o yung -1 element technique kit. Yan, so kaya siya -1 kasi nga dahil may minus 1, for example, -n. So ibig sabihin, yung sustansya na -n, ibig sabihin ng N is nitrogen. So yung sustansya na inilagay natin doon sa lupa ay nandun lahat pero walang nitrogen, kaya minus nitrogen. So sino po ang magbibigay ng sustansyang nitrogen doon sa palay? Ay di yun po mismong kung ano po yung nitrogen na available doon sa palayan. Nakuha po So kung -P, ibig sabihin lahat ng sustansya ay naandun sa MOET kit na yon, doon sa sachet na inilagay natin, pero wala ang phosphorus. So kung anong sustansyang phosphorus lang ang naandun sa palaya ninyo, yun po ang magbibigay ng sustansya doon sa itatanim na palay. So ganun po siya. Kaya may minus. Tapos meron po diyang isa yung NPK,
complete fertilizer. Dapat po yun po yung pinakamaganda. Yun po ang pinakang baseline natin. So, kung kasing ganda siya ng minus N, o ibig sabihin, maganda ang nitrogen. So, tingnan po natin yan sa mga susunod na resulta nitong MOET. So, ang ginawa po natin dito, hinalo po natin yung fertilizer doon sa container. So pagkahalo po natin, naghugas po tayo ng kamay, tapos inihalo ulit natin yung isang fertilizer, hugas ulit ng kamay hanggang matapos natin yung mga fertilizer. Ayan. Kasi kaya tayo naghuhugas ng kamay para hindi magkahalo-halo. Hindi magkahawa-hawa, para hindi masira yung pagsiset up natin ng MOET. So once na tapos na po tayong maghugas, kukuha na po tayo ng palay, at yun po yung palay na yun naman po yung itatanim na po natin. So pwede po tayong magtanim ng 5 peraso, o pwede rin tayong magtanim ng 4 na peraso. Yan, so pwede rin naman pinaputok na buti lang, pwede pong ganun. So ang ginawa po namin dito, kumuha po kami ng palay dun sa pinagtreseran. Ay may mga tumubo ng palay, so yun po ang nilagay namin. Kasi iisang variety naman po yan. So ganyan po, pagkakalagay po sa isang container ng palay, hugas po ng kamay, tapos tanim ulit. Yan, tapos hugas po ulit ng kamay. Para nga po hindi maglipat-lipat yung element doon sa kabi-kabilang container. So ito po ay oobserbahan natin ng 30 days. At dyan po makikita nyo sa pag-obserba natin na yung palay, kahit iisang variety siya, iba-iba ang laki, iba-iba ang dami ng suwi, iba-iba ang kulay. So yan po ay sa mga susunod. Obserbahan po natin. So yun lang po ang ginawa natin sa second visit dito po sa farm. At subaybayan nyo po. At like, share, and subscribe.